Ayan, ang sunod natin pag-uusapan ay we have linear equation. Parte pa din ito ng ating algebra playlist. Okay? Pero syempre, una, i-define muna natin. Ano ba yung linear equation? An equation in the variable x is a statement that expresses the relation of the quality between two algebraic expressions, being called the members or sides of the equality. Any linear equation can always be written in the form ax plus b is equal to 0, where a and b are elements of real number. Okay, para pasimplihin, pag sinabing linear equation, lagi niyong tatandaan, ang linear equation may degree of polynomial na 1. Or so, konting recall lang, pag sinabi pong linear degree of polynomial, ito yung highest exponent na nag-appear sa isang expression. Let's say for example, meron kang x plus 5 is equal to 3. Kung napapansin nyo, ito ay merong degree of polynomial na 1. Kasi 'di ba? Ito na yung highest exponent niya. Kasi ito, ang degree of polynomial nito ay simply 0. Kasi pwede siyang isulat as 5x raised to 0. Kaya 0 yung yung exponent na itong constant. So, ibig sabihin, ang degree of polynomial na equation nito ay simply 1. Ang ginagawa dito sa linear equation, kailangan nating hanapin yung values ng x na magpapatotoo doon sa ating equation. So, pag ginawa natin yan, x is equal to, itatawid natin to para mahanap natin yung values ng x or yung value ng x. So, this is 3 minus 5. Pag ginawa natin, 3 minus 5, that is negative 2. And then, para maka-check, pwede natin siyang ibalik dun sa original equation. Diba, ito ang nasolve nating value ng x. Pag chinek natin, pag pinalta natin yung x, sige, sulat ko muna pala, is equal to 3. Palta natin yung x ng negative 2, kasi yun yung nasolve natin kanina, diba? Plus 5 is equal to 3. And performing this left equation, diba, negative 2 plus 5, that is simply 3, is equal to 3. So, kung napapansin nyo, yung equation natin, both side, ay true. Kasi 3 nga naman is equal to 3. Okay? Yun ang essence ng linear equation. Marami kasi tayong type ng linear equation, pero ay focus lang natin ngayon ay itong normal equation, wherein, yun nga, nagsosolve tayo ng specific na value ng isang variable. So, mapa y man yan, mapa x, or kung anumang variable yan. Okay? So, expect din na makakakuha tayo dito ng isang root or isang value. Okay? Sige, try natin itong number 1. Ang sabi ay 4 times the quantity 3 minus x is equal to 5 times the quantity 4 minus x. Ang gawin natin, expand natin. Distribute ko to dito. Pati itong kabila. Basta ang goal lang dyan is mahanap natin yung value ng x. Okay? So, this is 12 minus 4x is equal to 20 minus 5x. Tapos, itong 5x, lilipat ko na lang dito sa kabila. Pagsasamahin ko yung dalawang x, tapos, yung kadalawang constant, pagsasamahin ko din. So, yung positive 12 magiging negative 12. So, lagi nyo lang din tatandaan, pag tumawid siya sa equal sign, mag-iiba yung sign niya. Okay, yung operation mag-iiba, mababaliktad. So, pag sinimplify natin to 5x minus 4x, this is simply x, is equal to 20 minus 12, this is simply 8. So, ibig sabihin, or sige, para maniwala kayo, i-check natin kung tama ba ang sagot natin. So, itong parteng to, lahat ng x, palta natin ng 8. Titingnan natin kung tatama. Okay? Sige, gawin kong kulay blue. So, this is 4, 3 minus, yung x, palta natin ng 8, is equal to 5, 4 minus 8 din. Simplifying further, di ba ito ay negative 5. Tapos nakamultiply by 4. Ito ay 5 nakamultiply kay negative 4. Tapos pag sinimplify natin itong parteng to, this is negative 20. And this is also negative 20. So ibig sabihin, tama na ang value ng x natin ay simply 8. Okay? Ganon ginagawa itong linear equation. Kailangan mo lang mahanap is yung value nung variable na nakabigay. Okay? Ganyan lang gagawin natin dito. So, number 2, ganun lang ulit. Ang gawin ko,
multiplyan ko both side, itong parteng to, tsaka ito, both side by 2. So, bakit ko yun gagawin? Kasi nakakita po ako ng denominator dito. So, para mawala lang yung denominator, para hindi na tayo mag-deal sa denominator, multiplyan natin by 2 para makancel. So, pag ginawa natin yon, itong 2, magdi-distribute siya sa lahat ng terms. Okay? Dito, dito, tsaka dito. Pag ginawa mo yan, this is simply 4, tapos 2x plus 1. Tapos yung minus, itong 2 makakancel out na, diba? So, magiging 3x na lang. Is equal to negative, makakancel na lang din to. So, this is negative 3, 4 plus x. Wala nang denominator, kaya mas madali na. Okay? Pag ginawa natin yan, ang gagawin natin, distribute lang ulit. So, this is 8x plus 4 minus 3x is equal to negative 12 tapos negative 3x. Tapos, yun na. Magko-combine na tayo. Pagsamahin natin yung mga x sa isang side, yung mga constant sa isang side. So, pipiliin ko na lang, dito ko na lang pagsasama-samahin lahat ng may values ng x. Ito yung magiging positive 3x. Itong parteng to, kasi tatawid, di ba? And then, this is negative 12. Pag tumawid yung positive 4, magiging negative 4. Then, simplifying further, makakancel ko lang to. To, tsaka ito. So, this is simply 8x is equal to negative 12 minus 4, that is negative 16. And, pag dinivide natin, both side by 8, para mahanap natin yung value ng x, this is simply equal to x. Sige, cancelin muna natin. X is equal to negative 16 divided by 8, that is simply negative 2. So, meron na tayong value ng x. Kung hindi naniniwala, pwede nyo yung i-check dito gamit itong original equation natin. Dapat ang lumabas ay true. Dapat equal yung value na meron ka dito tsaka dito. Okay? Para masabing tama yung ating sagot na negative 2. Next number, we have number 3. Ngayon, nakakita ulit tayo ng puro may mga denominator. Ayaw natin nun. So, ang gawin natin, multiplyan natin ng LCD nila. Kasi 'di ba nakakita tayo dito ng denominator 3, 15, and 5. Para mawala yon, multiplyan natin ng LCD ng tatlo. We have 3, 15, tsaka 5. Alam natin na ang LCD ng tatlong yan is simply 15. Kasi lahat yan ay divisible by 15. Okay? Pag ginawa mo yon, 15 divided by 3, that is 5. Tapos, naka-quantity siya sa 5 minus x na unang term natin. Tapos, 15 divided by 15, that is simply 1. So, makakancel lang. 3 minus 11x is equal to, itong 3, multiply ng 15, that is 45. Plus, 15 divided by 5, that is 3. Tas naka-quantity lang ulit, 1 minus 2x. Tas, yan, mas madali nang mag-solve. Ang gagawin natin, distribute na lang. Ano? This is 25 minus 5x plus 3 minus 11x is equal to, this is 45 plus 3 minus 6x. Kagaya ng ginawa natin kanina, pagsasama-samahin lahat ng x sa isang side. Okay? So, negative 5x minus 11x. Tapos, itong negative 6x magiging positive 6x na. And then, yung 45, retain lang yan dyan. Tsaka itong 3. Tapos, meron pang lilipat na negative 25. Negative 3. Tapos, yan na yan. Sisimplify na lang natin. Okay? Baba ko lang. So, ito, diba? Negative 5 minus 11, that is negative 16. Negative 16 plus 6, that is negative 10. Tapos, yung variable x. Okay? Is equal to 45 plus 3, that is 48. Minus 25, that is 23. Then, minus 3, that is 20. Okay? Tapos, ganun lang ulit. Divide natin both side by negative 10.
So, bakit negative 10? Kasi, yun po yung coefficient noong ating x. Okay? Para maging alone yung x doon, divide mo dun sa coefficient niya, which is negative 10. Pag ginawa natin yun, makakancel lang to, pati ito. So, this is x is equal to 20 divided by negative 10, that is negative 2. Okay? Ito na ang ating magiging final answer. So, yun yung value ng x para maging true yung ating equation. Dito sa number 4, nabigyan tayo ng tatlong denominators. We have 1, 2, and 3. So, ganun lang ulit. Mumultiply natin ng LCD. Pero para makita natin kung ano yung LCD niya, gawin natin itong part na to. Diba ito? Sum and difference of two squares lang yan. Gawin natin, expand natin para makita natin. Okay, so guhitan lang muna natin to. Ito din. Tsaka ito. Ayan. Expand natin. Kopyahin mo lang yung first two terms. This is 2x minus 3. Tapos sa taas ay 3x plus 2. Tapos minus 3x. Tapos ito ay 2x plus 3. Then equal. Itong baba ay expand nga natin. Kukuhanin natin yung square root ng parehong term. Unahin ko muna yung plus dito. Tapos dito yung minus. Tapos sa taas may 8. Kung napapansin natin, ang magiging LCD natin dyan ay simply itong part na to. 2x plus 3 times 2x minus 3. Kasi ito naman ay nag-appear na rin dito sa first two terms natin. So ito na lang kukuhanin natin bilang ating LCD. Okay, pag ginawa natin yon, mumultiplyan natin ng LCD niya na which is yung nakuha nga natin. That is 2x minus plus 3 tapos 2x minus 3. Okay? Pag ginawa natin yan, dito sa unang term, makakancel lang tong 2x minus 3. So, ibig sabihin, ang kalalabasan ay simply 3x plus 2 multiply by 2x plus 3. Kasi yun yung natira. Dito naman sa second term dito, ang mawawala naman dyan ay itong 2x plus 3. Tama? Di magiging 3x. Ang matitira ay 2x minus 3. Tapos, finally, dito sa last term, makakancel out lang lahat. So, ibig sabihin, ito ay magiging simply 8. Expand lang natin, then solve for x na. Ito, term by term lang ulit. Yan. Tapos ito din. Tsaka ito, itong 3x, didistribute dun sa loob. Pag ginawa natin yan, so expand lang natin. 3x times 2x, that is 6x squared. 3x times 3, positive 9x. Tapos 2 times 2x, that is positive 4x. 2 times 3, that is positive 6. Then this is negative 6x squared. Ito ay positive 9 kasi negative 3x times 3, positive 9x pala, is equal to 8. Then, kung napapansin nyo, itong 6x squared, tsaka negative itong 6x squared, tsaka itong negative 6x squared, magko-combine lang. So, 0 lang. So, parang makakancel lang, no? Tapos, pag samasamahin na natin yung mga x. So, meron kang 9x dito, meron kang 4x dito, meron pa ba? Ito, meron pa 9x. Then, itong mga constants, lilipat lang lahat. 8. Itong positive 6, magiging negative 6. Tapos, simplifying further, ito ay magiging, urong ko lang. Ito, 9 plus 4, that is 13. Plus 9, that is 22. Then, variable x is equal to 8 minus 6, that is simply 2. Then, again, divide both sides by the coefficient ng x. So, divide mo by 22. 22, 22. Dito ko na lang susulat. Makakancel lang to. Tsaka ito. So, ibig sabihin, x is simply equal to 2 over 22, that is 1 over 11. Okay, so ibig sabihin, x natin ay may value na 1 over 11. Dito, additional example lang tayo para lang mahahasa yung ating pagsosolve sa linear equation.
ito ay example ng literal linear equation wherein nagsosolve tayo ng isang linear equation tapos naka-in terms of variable pa rin yung ating kabilang side. Ito ay, kung mapapansin nyo, familiar kayo dyan dahil ito ay puro formula. Mga formulas ito. Sige. Nakalagay sa number 1, I is equal to PRT and solve for letter R. So, ibig sabihin, kailangang maging alone itong R sa isang side. Sa madaling salita, nakasolve dapat in terms of R. So, i-rewrite ko lang, I is equal to PRT. Para maging mag-isa yung R, obviously, i-divide natin both side by PT. Okay, para makancel. Pag ginawa natin yon, ito, makakancel to, diba? Tsaka ito. So, nakasolve na siya in terms of R. Ano? I over PT. So, ganyan. Pag literal equation, expect talaga na variable ang lalabas sa ganyan. Ito naman ay para lang mahasa yung ating pagsosolve, sa linear equation. Next, number 2, we have 1 over 9, tapos quantity 5f minus 160 is equal to C. So, solve naman daw for letter F. Ayan. Ang gagawin natin, sige, rewrite ko lang ulit muna. 1 over 9, 5f minus 160 is equal to C. Nakakita tayo ng fraction, ayaw natin yan. Ang gawin natin, multiply natin both side by 9 para makakancel lang yung fraction. Ano? Sige, makakancel tong fraction. Ang matitira dito, sa left side natin is simply 5f. Sige, tanggalin na natin yung parenthesis kasi nakamultiply lang naman siya by 1. 5f minus 160 is equal to, this is 9c. Ang pinapasolve sa atin, dapat daw naka in terms of letter F. So, obviously, nandito yung letter F natin. Kaya ang gagawin natin, itong 160, itatawid natin dito sa right side. Para maging mag-isa itong letter F. So, this is 5F is equal to 9C minus 160. Then, para makuha yung exact letter F, divide lang natin both side by 5. So, ito ay makakancel lang. F is simply equal to 9C minus 160 all over 5. Or, pwede rin nakaganto. Baba ko lang to. Pwede rin ganito. Itabi ko na yung 1/5 na fraction. Tapos, naka 9C minus 160. So, kahit alin dyan, pwedeng maging sagot. As long as naka in terms of F. Sige, lagyan ko pala ito ng F. Ayan. Yan. Last item natin ay ito, number 3. Nakalagay naman ay A is equal to H over 2 times the quantity A plus B. So, solve naman daw for letter A na maliit. Ito. Ito ang pinapasolve sa atin. So, ganun lang ulit. Rewrite mo muna. A is equal to H over 2 quantity A plus B. Ngayon, nakakita ulit tayo ng fraction. Multiply mo lang by 1 by 2. Para makancel yung 2 dun sa loob. So, this is 2A, malaking letter A, is equal to, cancel lang to. So, may H na nakamultiply, A plus B. Tapos, kung napapansin nyo, itong A na kailangan natin ay nasa loob ng quantity, which is yung quantity na yon nakamultiply by H. So, ang gawin natin, i-reverse natin. I-divide natin both side by small letter H para lang matanggal yung H natin dito. Okay? So, this is 2A all over H is equal to A plus B. So, kung napapansin nyo, parang malaya na yung letter E na maliit, no? So, madali na kasi ililipat na lang natin to dun sa kabila.
So, this is simply 2a all over h minus b is equal to letter A. Or, baliktarin lang natin yung pwesto nila. So, a is equal to 2a na malaki all over h minus b. Pwede rin na pag-isahin natin sila ng fraction. So, LCD nila na h, tapos this is 2a, this is bh. So, kahit alin dyan, pwede maging final answer. Pwedeng itong taas, pwede itong baba. Okay? Ayun lang naman para dito sa ating linear equations. Ang mahalaga lang naman dito ay dapat ma-solve natin yung value ng x na dapat ay magpatotoo doon sa ating equality. Okay, kaya kung napapansin nyo dito, itong number 1 na example, diba, chinek natin, and sabi nung ating calculation ay true yung ating na-solve. Ibig sabihin, tama yung ating value nung na-solve na x. Okay, yan yung essence ng ating linear equation. Kailangan mahanap natin yung value ng x na magsasatisfy doon sa ating equation. Okay? Ayun lang naman para dito sa ating linear equation. Thank you.